Mga pasa sa braso at tiyan, yan ang sinapit ng apat na mga kinuhang taga-deliver ng manok na negosyo ng isang kagawad sa Baliwag, Bulacan. Ang dahilan, pinagbintangan daw sila ng amo nilang si Kagawad Isagani Fabian ng barangay Pinagbarilan ng pagnanakaw ng mga manok. Tumawag sa akin, "Jason, saan ka na?" Sabi ko, "Nasa Grahe, sir." "Sige, hintayin mo ako dyan, magtuos tayo." Bumunot siya agad ng baril, pinutukan kami 5 beses or 4, ganun. Pagkatapos ng paputok niya, nilapitan kami isa-isa, pinalo kami ng 45 dito sa likod, tagdalawa. Tapos na noon, kinuha nila yung cellphone namin. Pagkatapos kinuha, nandun namin sa gilid, tumawag siya ng pulis, "Sir, punta kayo dito kasi may ipakulong kami." Matapos ang insidente, agad na nagpa-blatter sa barangay ang mga tauhan ni Kagawad. Pero imbes na matulungan, tila kumampi pa raw ang barangay sa inirereklamong Kagawad. Hinayaan lang kasing kunin ni Kagawad Fabian ang kanilang mga cellphone at driver's license. Katwiran ni Kagawad, yun na raw ang magsisilbing kabayaran nila sa umano'y ninakaw na mga manok. Ano ebidensya? Nagnakaw daw kami ng manok nila. Kunin daw yung address, ma'am, pero di naman nila binalik. Pati yung driver na isa, kinuha din lisensya, di rin nila binalik. Ang problema, wala namang may pakitang ebidensya ang nambugbog na Kagawad. Sinabi lang ni Fabian na nakatanggap umano siya ng sumbong sa text sa pagnanakaw ng mga tauhan. Bagay na labis namang itinanggi ng mga biktima. Bigyan siya ng leksyon sa pananakit niya. Tapos yung lisensya, mabalik. Tapos yung cellphone, tapos yung sahod po. Tapos yung kasban namin na kinukuha niya tuwing sahod, kinakaltas. Tapos yung pagtanggal niya agad sa amin. Panagutan niya kung anong karapat-dapat na dun parusa sa kanya. Sa pagtungo ng Punto Asintado Reload Team sa Barangay Hall ng Barangay Pinagbarilan, nakakuha kami ng kopya ng blotter report na nakasaad ang akusasyon ng pagnanakaw sa mga biktima. Pero wala sa report ang ginawang pananakit ni Kagawad at pagkuha sa kanilang sariling gamit bilang kabayaran sa umunoy kanilang ninakaw na mga manok. Sa pagharap naman ni Kagawad Fabian sa aming team, mariin niyang itinanggi ang bintang ng pananakit sa mga nagrereklamong tauhan. Hindi po totoo yun. Kasi ako bilang kagawad dito, siyempre, siguro po pang-counter na lang nila sa akin. Kasi inanuhan ko sila, nadidimanda ko sila. Dahil doon sa ginawa nila na yun. Pero aminado si Kagawad Fabian, sa pilitan niya ngang kinumpiska ang cellphone at lisensya ng kanyang mga trabahante. Inamin niya ring kinalkal nila ang laman ng cellphone para umano makita kung talagang may illegal na transaksyon ang mga tauhan. Pababalik ko po. Iniintay ko lang din po silang bumalik. Ay naano ko po, sabi ko doon sa tao ko, sige pabalikin mo sila dito. At kuhanin nila yung cellphone. Kaya po namin pinaiwan po sa barangay para kung yung mga conversation nila, baka sakaling makita. Sinama ng aming team ang mga biktima sa Department of Interior and Local Government para formal na maghain ng reklamo laban sa umunoy nanakit na Kagawad. Kung totoo lahat yung aligasyon sa kanya, unang-una kung ikaw ay kagawad, wala kang karapatang manakit. Kasi once na ikaw ay gumawa ng illegal, ng mali, may kaso ka. At dalawa ang kakaharapin mong kaso. Pwedeng isang administrative at isang kriminal. Nangako naman ng ahensya na agad tutugunan ang reklamo para bukod sa mabigyan ng hustisya ang sinapit ng mga biktima, may balik na rin ang nakuha sa kanilang cellphone at lisensya. Kung may abuse, dereliction of duty, negligence, lahat yan, pwede nating i-file. Basta't makakaasa kayo, lalo-lalo na yung programa nyo, mabilis tayong umaksyon dyan. Makakaasa kayo na gagawa natin ng immediate action, proper action, sapagkat galit si Secretary sa mga abusado. Linya ng aming telepono si Kagawad Jason Sakay dyan sa Bulacan. Magandang umaga, Mr. Kagawad. Hey, sir, good morning po. Si Jason po to, yung complainant. Yung complainant. Jason, mabilisan lang kasi kakausapin na namin si Kagawad. Anong katibayan na kayo sinaktan nito at ang inamin niyo naman na nasa kanya yung lisensya at saka yung inyong cellphone.
Pero yung sinaktan kayo, meron kayong medical certificate, ano? Meron po. Alright. Ano sabi sa medical certificate na meron kayong mga pasa at galos? Opo. Alright, okay. Kilala mo ba kung sino ang barangay captain doon sa barangay Pinagbarilan? So sa pangalan na lang agad, mga mukhang luko-luko yung mga opisyal Yun doon. sir, hindi po namin, kasi tawag nila doon Cap sir eh. Hindi po namin talaga lubos kilala sir. Cap, okay. Talaga binat-stroke ka? Binat-stroke ka ng baril sa leeg? Pinalo sa likod. Opo, nung pagkatapos ng blatter sir, pinapirma kami, tapos sinakay kami ng patrol, tapos sabi ng boss namin, wala ka nang galawin dyan. Sabi nung kapitan, sinong driver dyan? Tapos tumaas kami ng kamay, pinababa kami tatlo, tapos pinasok kami sa kwarto. Tapos pagpasok sa kwarto, sinira yung pinto, pinatay yung ilaw. Tapos nandun yung boss namin, may bit-bit na pamalo din, dalawa sila. Pero yung sinabing Cap, yun din namalo talaga sa amin tatlo. Dalawa pala ito. So, pati si kapitan, kasabwat. Ay, isama, mamaya sasamahan kayo namin sa CIDJ para magkaso dito sa Kagawad at doon sa kapitan na Buang. Ano? Okay. Sige po. Alright, Jason. Sandali lang at natawagan natin itong... ilan bang manok ang kinuha nyo? Sabi niya, marami daw kayong kinuha. Wala pong yan, sir, katotohanan. Kasi sobra pa po kami sa pagdating ng planta, sobra pa po kami ng 55 heads po. So, hindi, wala kayong kinukuhang manok? Opo. Kasi pagdating namin, sir, galit na galit siya. Tinutukan kami ng baril, tapos pinutok doon sa may paahan namin, tapos pinutok sa taas. Ay, gusto niya kayong, yan ang sinasabing, gusto niya kayong pasayawin sa pamamagitan ng bala. Oo. Sandali lang at tinatawagan namin si Kagawad. At the same time, tawagan nyo na rin si Kwan. Si Colonel o General, kung hindi makontak ito si Kagawad, ayaw natin sumagot ito. Sigurado ako, magsisinungaling din yan. I-deny niya rin. Kagawad, sumagot ka naman para mapakinggan natin. Guilty ikaw siguro. Kasi tinakot mo kasi sinabi mo na. Takot. May ginawa kasalanan yan. Ayaw sumagot eh. Sabi ko kaya dapat marahan tayo, dahan-dahan tayo dito na kausapin natin na maayos, sabihin natin, ibabalik mo ba yung cellphone at lisensya o ibabalik mo? Mamili ka lang doon. Balik mo. Tsaka, huwag ka magsinungaling. Tsaka hindi, anong karapatan mo na kukunin mo yan? LTO ka ba? Sabi ni Kagawad, dapat pumunta ang mga pulis. Tauhan. Para kunin ang kanyang panig, ang cellphone. Ano ba yun? Nag-text? Nag-text ba ito? Interview. Ayaw na sumagot. Para kunin ang cellphone. Dapat na pumunta ang mga tauhan para kunin ang cellphone. Hindi, sagutin mo kung totoo ba sinaktan. Balikan mo ito, Kim. Sabihin mo, utos ko, pinapakuha na po ni Sir Erwin yung cellphone ng inyong tauhan at saka driver license. Kasi pwede mo nating kasuhan ng pagnanakaw itong walang kwentang Kagawad na ito. Nandiyan na ba si IDJ? Ito na, nasa linya na si Major Dan August Masangkay ng CIDG Bulacan. Magandang umaga po, Major Masangkay, sir. Yes, sir. Congressman Erwin Tulfo, sir. Magandang umaga po at po sa ating mga tagapakinig. Kasama po natin si Bay Aljo Bindijo. May nangyari dyan sa barangay Pinagbarilan. Ilang tauhan ni Kagawad. Ano ba pangalan ng Kagawad na ito? Kagawad Isagani Pabian. May pinaputukan niya na ng baril yung kanyang mga tauhan. Kinuha pa ang lisensya at kinuha ang cellphone. At saka pinalo pa ng baril sa likod itong mga biktima dahil hinala niya nagnakaw. Yes, sir. Well, sasamahan po namin mga ito ngayon ng aming tauhan ni Kim para magsampa po ng kaso. Gusto ko po kasuhan po ninyo ito ng theft dahil ninakaw niya po yung cellphone. Grave abuse of authority dahil Kagawad siya. Wala naman siyang karapatan na mamalo ng baril o kumuha ng lisensya. Pati isama nyo na rin po yung barangay captain kasi pati yung barangay captain na rin na nabuang. Tiwulong din sa pagpapalo sa kanila. So, gun ban ngayon, ha? Di ba, Major? May gun ban? Opo. Yes, sir. Gun ban pa po tayo up to this day, sir. Ipakulong nyo na yan. Dapat to, sir. Pupunta ko sila ngayon dyan. Sasamahan na lang namin itong complainant. Kailangan makuha yung kanilang cellphone at saka yung lisensya. Kung hindi po, kasuhan na ho natin. Pero gusto ko makasuhan ho ng kriminal ito dahil sa ginawang pagpaputok ng baril, pananakot,
at Yes, sir. pananakit doon po sa mga complainant, Major Basangkay. Yes po, sir. Maghihintay po kami, sir. Kahit ngayong araw, sasamahan po namin yan, sir. Oh, i-chat Kasama nyo na po yung barangay captain dahil tumulong din po ito. Ano po, Major, gusto ko Opo. pong makita po na makasuhan itong dalawang opisyal na ito para hindi na po pamarisan. Ayun na ho sumagot sa amin kanina, pumayag daw. Baka naihina sa kanyang panty, sa kanyang pantalon. Carsones. Kaya hindi na ho sumagot. But anyway, papaubaya ko na po sa inyo. Sasamahan ho namin mamaya itong dalawang complainant para gusto ko po makuha ng kanilang cellphone ngayong araw at saka kanilang driver license. Kawawa po yung driver. Ito po yung kanyang hanap buhay, sir. Opo. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Hintayin po namin, sir, sa office ngayong araw, sir, para po ma-assist namin, sir. Pupunta po yung aming sasamahan po ng aming staff, samahan po namin. Si Kim po ang pupunta dyan sa inyo, Major. Salamat po, Major Basangkay Yes, sir. ng CIDG. Naduwag ito si Kagawad. Tapang ka lang pala dyan sa lugar mo, pupuntahan mo na sige, Hindi, sabi ko kausapin ko dahan-dahanin lang natin. Kausapin ko siya ng maayos. Jason Masakay, sasamahan ka namin mamaya papunta sa CIDG. Kasuhan natin ito ng TEP dahil linakaw yung iyong lisensya, pati yung iyong cellphone. Kasuhan natin ito ng injury, physical injury dahil pinalo ka ng baril. Kasuhan ko ng kriminal dahil baglabag sa gunman. Alam mo ba yung anong klaseng baril meron itong Kagawad na ito? 45 Kita mo, 45. 55. Di magazine o di revolver? Yung magazine yata, sir. Di ko alam, sir, kung ano yun. Sige. Sige. Mamaya ipailan nyo ng kaso ito. Maski na maglumuhod ito sa harap ninyo, pati si Captain, Barangay Captain, wag na ninyong patawarin. Ano? Duwag pala ito. Basahan ko lang sana ng verse sa Bible Wag na. Hindi na tatalam sa mga demonyo. Alright. Salamat. Sige, samahan ka namin, Jason Sakay, sa CIDG Bulacan. Thank you.